Andrea Brillantes nirespakan ang mga body shamers. Proud sa kanyang panibagong achievement. Sa isang interview, nagsalita na nga ang actress na si Andrea Brillantes patungkol sa mga kumakalat na video at komento patungkol sa kanyang ngayon katawan. Ani Andrea, yung mga sinasabi nila na OA, it's because I lost almost 20 pounds. Lumiit na siya because of what I did with Bello. But I also lost a lot of weight. It's not because nagiging sobra ako sa mga pinapagawa ko. I also lost a lot of weight overall. Sa mga nagko-comment about my arms, I really don't care. It's crazy to think that other people think they have the authority or the right or their opinion matters to me. Everything that I do for my body is for me. Kasi pagkagising ko, nakikita ko sa salamin, nakikita ko is ako. Hindi naman si ano. Dagdag pa ni Andrea ay nakakarating sa kanya ang patungkol sa mga kritisismo sa kanyang braso at dibdib. Aniya, aware ako sa sinasabi nila, pero hindi ko siya pinapapasok sa akin kasi ginagawa ko kung anong magpapasaya sa akin. And I am really happy with my body right now. Gets ko sinasabi nila na hindi proportionate. Well, I can't control if God blessed me with blessings. Ayon pa sa actress, ang weird lang na ginagamit nila pang body shame ang katawan ng nanay na parang grabe parang nanay na si Andrea, yung katawan niya. That's so embarrassing for you to say. You are body shaming your mom? So yun, gusto ko sabihin, maganda katawan lahat ng kababaihan. Hindi dapat ginagawang pang body shame ang katawan ng nanay. Samantala, matatandaan namang nang nagsisimula pa lamang si Andrea Brillantes sa kanyang showbiz career, sa edad na 7 ay marami na siyang pagsubok, intriga at kontrobersyang kinaharap tungkol sa kanyang personal at professional na buhay na maipagmamalaki niyang kanyang nalampasan. At ito nga ang dahilan kaya't itinuturing siyang isang survivor. At natanong nga ng ilang press members si Andrea kung ano nga ba ang itinuturing niyang pinakamalaking achievement niya maliban sa pagiging endorser at shareholder ng naturang jewelry line. Aniya, I started working at a very young age. Nakapag-provide ako, nakabili ako ng house for them. I have my own business po. I'm just happy na natupad ang dreams ko na magkaroon ng sariling makeup brand. But I think ang biggest achievement for me is nandito pa rin ako at ginagawa ko po yung gusto ko. I can say na hindi ako nababago ng industriya. Yun ang biggest achievement ko. That I'm still the dear old girl na nangangarap lang dati na maging artista at magkaroon ng bahay para sa pamilya niya. Kahit ang harsh ng world, I still try my best to be kind and to love. Gaano naman nga ba kahirap ang buhay ni Andrea ngayon? Aniya, marami po kasi meron part sa personal life ko, meron din financial struggles, meron din criticisms. So marami po akong pinagdaanan noon, iba't ibang klase pong paghihirap. Depende sa itatanong ninyo but it was challenging. It wasn't easy at all. But all of those are the things that made me what I am today. Ikinuwento din ni Andrea kung gaano nakalakas ang pananampalataya niya sa Panginoong Diyos. Aniya, lumaki naman po ako sa lola ko and my lola's Catholic. May pagka-religious talaga, so kilala ko po talaga yung Panginoon matagal na. Kailan lang po talaga ako mas nagkaroon ng relationship with Him, 2 years ago. Hindi lang kasi ako ma-post about it. Ngayon lang po ako mas nagpo-post kasi part na yon ng personal life ko. Lahat naman ng mga artista, meron pa ring itinitira kahit public figure sila. Isa po yan sa pinapangalagaan ko kasi ayoko siyang ma-tarnish ng public. Pero naisip ko na hindi dapat i-gatekeep kasi baka mas marami akong ma-reach na Gen Z kapag nagpo-post ako tungkol sa church ko. Sa ngayon, nagiging vocal ako about it. Ayoko lang siyang masira before, like natatakot ako dahil very sacred yung church ko. Lalo na may connect ako doon. May friends ako, maraming kids. Natatakot ako before na kapag nag-post ako, baka may bashers na mag-abang sa akin na this is not the place to be. Pero naisip ko rin kapag may bashers na nagpunta sa church, parang that's the perfect place for you to be. May matututunan ka and baka may ma-plant na seed sa iyo na faith.
Samantala, isang pangarap naman ang muling natupad para kay Andrea nang kuhanin siya bilang celebrity ambassador ng isang jewelry company na pag-aari ni Drake Dustin dahil nga natuto na siyang mag-invest sa mga alahas.